And good morning, good afternoon, good evening, welcome back sa ating channel. It's a job. So after ng 2 linggo na puro ulan, medyo umaraw na rin ngayon. Pero kaninang umaga na malakas pa rin yung ulan. Check natin kung anong damage. Yeah. Salamat po pala dun sa mga nag-purchase kanina. Tapos buwasan yung ating mga halaman. So yan, na-i-replant na natin yung karamihan ng mga BFT na nag-dormant. So kung magdediretso itong araw, makaka-recover itong mga to at mag-produce ng mga panibagong growth. So yan. Ang magaganda ngayon, ito, yung Dutch, ang bilis naka-recover. Samantalang siya yung isa sa mga huling na i-replant natin, pero tingnan nyo naman, active pa rin yung mga traps. Etong si Giant Form, ganun din, pero nag-iba na ng form si Giant Form. Giant pa rin, pero wide na yung kanyang petiole, hindi na tulad ng ito, yung mga dating petiole niya. Ayan, ito yung petiole niya dati upright, ngayon pa-widen, which is normal lang rin naman yan. Mukha yung nga siyang Sek Giant naalala nyo yung Sek Giant na BFT. May Sek Giant kasi na na Cephalotus. Ang Sek Giant na BFT kamukha niya ang GJ Giant po. Mas matingkad yata si Sek Giant. Hindi ko pa nakikita mag-upright si Sek Giant, pero ito si GJ Giant po nag-upright, may time na nag-upright. Archangel, ilan na lang. Ano ba yun? Ito lang. Archangel din ba yun? Pala po, yes, Archangel. Ito nga Archangel. Kapag hiwalay ko pa pala yung Archangel, bakang ko pa yung spasm. Kanina may bumalik kasing Archangel. Doon ako kumuha. May malaki na naman kasi doon. Meron pa palang mga magagandang medium size, pero okay lang. Ang binili naman kanina large, kaya yun, naibigay natin yung dalawang malaki. Kaya lang kasi walang masyadong magagandang traps yun pero dalawang magandang rice yung meron yun. Hindi naman beginner yung nakabili, kaya medyo kampante naman ako. Mga mas magagaling pa sa atin. Mga nagbakasyon lang galing sa ibang bansa. Sana all, diba? Pero hindi ko naman pinangarap na mag-abroad ngayon. So sa mga nagtatanong kung ano yung mga giant type na BFT ngayon na meron tayo, sa red, ito lang na kay Ryu yung giant type natin. Yung paparating kasi hindi pa baka dun sa kanila, so hindi pa nakakarating yung mga yung royal red na hinintay natin. Tsaka pagdating naman hindi naman agad malaki. At ang sumunod naman ito, Dutch, medyo malaki. Tapos ito yung isa mga pinakamalaki rin natin, GJ Giant Form. Tsaka ito, tingnan nyo. Pinakamalaki sa lahat ngayon na rice. Hindi pa ganun kaganda yan, pero hintayin nyo lang ng mga ilang araw. Malaki rin yan. Yan yung salmon. Tapos meron pa pala tayo doon, hindi ko nabanggit doon sa nagtanong kanina. Meron tayo dyan na Black Star. Kaya lang di pa malaking Black Star niya. Nag-dormant Okay naman yung dormancy, actually hindi yan kaaway. Kailangan mo lang alam mo ba dapat kung anong gagawin. Kasi ang dormancy, once na makalampas sila dyan, biglang dami yung halaman mo. So kung curious kayo pala doon sa yung bago bumagyo ng 2 linggo, meron tayong dumating na 3 cultivar dito na in-outdoor pulsan agad natin. Yung nangyari, hindi inaarawan ng husto, kundi ulanan ng husto.
Pero ito tingnan nyo. Mukha ba nabukbog na ulan yan? Diba, hindi naman. Ito rin gaganda nga eh. Kung meron akong media na available, nireplant ko na to. Kaya lang wala eh. Yung source natin ng media na nagkaroon ng landslide yung daanan nila sa Mountain Province, sa Ma'am Criselda. So tingnan lang natin matapos yung kalsada na makarating sa kanya yung mga courier na makapick up ng halaman ng mga media. Tapos ayan yung busy kakariki yung kanina. Ito dito papunta tayo sa Bloody Nurse. Yung Bloody Nurse nyo hindi na mukhang Bloody Nurse, green na green ang itsura niya. May mga konting kulay. Pero ang Bloody Nurse kasi kung hindi yan peach ba yung kulay na peach na red. Ayan. Tapos ito yung ito yung isa sa mga traits ng Bloody Nurse na hindi nyo magalampasan. Bibihira yung ganyan. Bloody Nurse, isa pa lang yung Bloody Nurse na nakitaan ko ng ganito. So mga ibang kamukha ni Bloody Nurse, hindi nagaganyan yung traps nila. Bloody Nurse lang yung gumaganyan. Sa akin sa collection ko. So malamang sa ibang may mga ganyan na siguro. Pero dito sa collection natin, naiilan lang. Itong Bloody Nurse yung nakikita ko na itong ganda ng Bloody Nurse. Siya yung Bloody Nurse, diba? Na-stress ba siya sa ulan? Parang hindi, diba? Kasi umaraw na ngayon eh. Pero yun nyo ilang oras pa lang na araw ilang oras pa lang na naaraw. Tapos ito naman si Devil's Eye. Ito Devil's Eye, nabawasan na to bago pag gumanda. Pero ang ganda na. Upright na upright na siya. Ang una pa sa lahat. Mantalang ito yung pinaka thin rhizome na dumating. Pero mukhang siya yung unang gaganda sa lahat. Upright na. Pero hintayin nyo pa namang ilang linggo to. Benta na ito. Si Devil's Eye. Yung lagay ng halaman natin ngayon. May mga time na ganyan talaga itsura nila. So kaya nga nag-inaalagaan natin para mapaganda. So ito, tingnan nyo naman itong mga drosera natin. After ng ulan parang wala lang, nabawasan lang ng kulay na pula yung petiole niya. Pero ganoon pa rin, maganda pa rin. Ito yung pulba. Yeah. Itong yung Ordensis exjardensis yung SSP. Subspecies. Ito pa yung iba. So, pati ito si Burmani, ang lupit. After ng bagyo, nag-dew agad. Panis. Diba? Kaya paparating pala tayo na multipida na binata, tsaka giant form. Para sigurado yung cultivar. Tatlo yung binata nung source ko eh. Hindi ko na ginawa yung typical. Ginawa ko na lang yung multipida, pati yung giant form. Pag kami naghanap, tsaka na tayo kukuha nung binata na typical. Muna tayo sa multipida kasi yun yung wala ko dati. At hindi ko alam kung tatanungin ko dun sa kaibigan ko na nagpaalaga na yun. Pero parang multipida to. Kasi nung binaklas ko to dun parang may siya may iba siyang branch. Yung hindi lang pa letter B. Meron pa siyang konting pero tatanong ko baka na malikmata lang ako. Ayan si binata. Ito si Madagascariensis. Nag-iba yung kulay. Naging green lang kasi nandito siya shaded eh. Ito may grapes na. Dito siya shaded. Medyo may mga naman dito Kaya check natin. Ngayon ko na nakitang ganyan si
Although isa lang naman yan size sa lahat ng batch. Tingnan nyo. Sa lahat ng batch, okay naman. Pero may isa na ang ganito yung itsura. Bakit kaya? Parang na-uproot na siya. Ito yung dulo. Ayun o. Ayun yun. Natubo pa rin kahit na pangit na yung dulo. Oh. Drosera talaga yung matibay. Idapa na lang natin to para mag-propagate natin. Yan natin ang media dyan. Para mag-propa natin. Kasi ito propagate yung ano. Yung Madagascariensis natin. Ito, nakita nyo na ba to? Dun sa mga picture natin sa page. Paul's Daisy, or may pangalan siya, nakalimutan ko lang, pero variegated siya. Damo lang yan dito. Marami ang kamag-anak dito na damo, pero yan lang yung variegated na lumabas. Na damo, pero yun na damo, diba? Pero nag-variegate. So, ano natin yan, papalakin. Kasi baka may mga nangongolekta ng damo dyan. Nag-variegated. Hindi nyo lang. Yan. Tapos ito yung mga retaso na tinanim natin. Iba-ibang retaso. Sabihin yung mga pinagputulan. May mga growth ng bago. Red BFT, green BFT. So mga retaso lang yan. Mga natanggal na leaf. Iba walang rhizome, leaf lang. Tinanim na natin. So may mabuhay. Kung hindi tumuloy, hindi talaga. Pero may tutuloy dyan for sure. Ayan, may mga plantlets kasing napasama. So yung mga yan, hindi ko tinatapon kasi sayang. Tutubuan pa yan. Kung sa iba, hindi na nila binibigyan ng attention. Sa akin dito, kahit na halaga niyan ay centavo lang, halaman buhay pa rin yan eh. Ayan, ang buhay pa rin yan. Ayan ito, kakamperanggot na rhizome ito. Mabubuhay pa rin yan. So kapag alam nyo mag-propagate ng mga carnivorous plant, manghihinayang kasi kayo, alam nyo pwedeng pang tumubo yan, diba? So itatabi nyo. Tingnan natin yung mga hindi nadiligan ng 2 linggo. Pero alam mo na, diligan na asawa ito ng once. Pero irregular kasi tuwing wala lang na ulan, didiligan. Once nga lang ito nadiligan sa 2 linggo yata na puro ulan. Update tayo dito sa loob. So ito yung mga ito yung mga lowland natin. Ano, may mga highland pala dito. Si Plava. Tingnan yung ganda. Umusling na dito. Itong picture plant ito. Kaplasya na ito na hindi ko mabuhay-buhay dati. Ngayon nabubuhay na natin at napapapicture. Hindi kasi siya kasing ewan ko para sa akin lang. Hindi siya kasing vigorous tulad nung kapitbahay niyang Mirabilis. Siguro sa tatlo, Mirabilis, Bicalcarata, Kaplesiana. Ang pinaka-vigorous niyan ay si Mirabilis. Sumunod si Bicalcarata. Panghuli to sa akin si Kaplesiana. Hindi ko alam kung bakit, pero doon sa pinagkukuhaan ko, magkakasama naman siya doon sa isa greenhouse niya. Pero masirap akong i-maintain ng multiple picture in a plant na goods. Kasi sa akin, isang picture pa lang, as pagtutubo na yung sunod, medyo nagde-dry na yung previous picture plant na luma. Pero makikita natin yan, palipasin pa natin yung ilang mga buwan at linggo. Ito pala yung update kay Plava. Yung Plava natin na multiple growth. Ayan. Tatanim sila ngayon sa Cocopeat and Perlite Lab. Ayan. May mga lahat yan, may mga new growth na multiple growth point na Plava. Ito kahit mali ito. Ito yun na yun. May mga growth siya sa gilid. Ayan. Kita dito. Nasaan na? Ayan, yan. May mga siya, new growth.
Ayan, ayan. Yung mga new growth siya. Sa mga node. So, kapag ano yan, kapag tumuloy, yung isang halaman mo magiging parang mga may 3, 4 na sanga. Iba dyan, more than that. Kaya maganda pagka may mga growth point. Kaya lang, kailangan mo i-maintain. Kasi pag hindi mo i-maintain yan, baka dito, baka masayang lang na yung pagkakataon na magbigay siya ng multiple growth point. Pero pakita ko sa inyo, lapit natin yung camera. Yung nakatahilo lang kasi. Small points kasi ito eh. Ayan multiple growth. Dito. Diba? Labi. May mga picture yan kaya lang di pa ganun kakukulay. Kasi lowland setting yung aking setup ngayon. Tsaka medyo mainit. May mga picture naman siya. Pero medyo maliit naman talaga picture ni Plava pag maliit pa. Pero tingnan nyo kung nasaan yung setup niya. Ito si Plava. Parang mali ang setup ko eh. Dito si Plava, ito yung butas. Si refresh siya. Tapos nandun pa yung ibang lowland. Dapat nandun si Plava eh. Pero okay lang. At least acclimate siya sa lowland. Pagka nakabili mga beginner, madali nilang mabubuhay. Move on tayo dito. Ito. Ang ganda pala na ito. Multiple growth. Ito yung big Ito yung biggest Plava ko dati. Biggest Plava ko siya dati. Kaya lang, nag-produce na maraming growth. Lapit tayo. Ang dami kasing harang ngayon dito. Kalat eh. Pinaulan na ni Mrs. ng mga sphagnum kaya nakakalat din. Ayan. Daming growth ngayon. May Plava. Hindi siya, kala ko nga sa hindi kasi sabay na batch to. Magkaiba ng source. Etong malaki kong Plava tsaka itong mga iba. Pero mas mabilis pa lumaki yung mga nahuli. So anong nangyari tuloy, yung big Plava ko, siya yung naging small ngayon. Pero ang dami naman yung growth. Nagkasabay-sabay silang lahat. Kala ko nung una sa media, pero ito sphagnum naman to nakatanim. Actually sa live to nakatanim, live sphagnum kasi gusto kong ingatan. Kasi ito nakatanim rin sila sa live kaya lang nag-decompose na yung live sphagnum moss. At na-detach sila dun sa media kaya napilitan ako i-replant. Yan. Siguro sa climate, sa sa setting ng pag-aalaga ako. May mga picture si ganda nga sana yung mga halaman sa dulo kaya lang may kalat. Ayan yung mga ibang mga halaman sa dulo. Puro naman yan, puro Amphilaria, Tricolor, Albomarginata, Bicalcarata, hybrids ng mga lowlands natin dito. Yan. So ayan yung update sa mga hindi nadiligan. Mukha namang nadiligan. Pero yun na niya, may mga moisture pa yung media niya sa loob. Ayan maganda pag clear yung mo. Kaya lang pag nasa arawan yung gantong setting, kakaroon ng dito, kakaroon ng algae yung loob niya. Kasi kitang kita kumbaga naaarawan yung lumot. So mabubuhay yung lumot dyan. Pero dito sa medyo shaded, tingnan natin kung ano magiging respond ng Pero maganda, nakikita mo kung moist pa yung media. Ayan, nasisilip mo pag moist. Tingnan natin ayan, ito yung update naman dito sa kabilang side. Update kay Cephalotus. Ayan yung mga hindi na ulanan at hindi rin nadiligan ng gusto. Lapit tayo kasi parang may mga lumaki ng konti. Konti lang talaga ang nilalaki ni Cephalotus. Ayan.
Okay pa naman. May mga kumukulay. Bagal talaga, napakabagal ng laki ni Cephalotus. Siguro kung mag-grow late man ako dahil sa Cephalotus. Pero okay na sa akin ba? Yung gantong kabagal na growth. Parang may dumadalaw na daga dito. May damage yun. Ilang picture. So kailangan ko pang magpain sa susunod. Wala naman ako nakita na kinain na buo. Buti naman. Pero ayun yung lagay ng mga cephalotus natin. So ito naman yung lagay ni Mirabilis echinostoma tricolor. Tagal bumuka. Mayroon na may nadalaw na langgam. Ito dapat bumuka na nga ito. Ano kaya ito? Gusto niya higher yung VDP. Kasi mas nauna mag-form tong picture dito eh. Kasi yung nasa labas. Taka nga ako ba't nauna pang bumuka yung nasa labas. Ayan. Ito yung mas nauna. O kung nabuelo siya o tinatakpan niya kasi yung ano naman yung gano'n niya, ang growth niya maganda. Pero ewan ko, hintayin natin, baka nagmamadali lang ako na bumuka yung picture. Tapos ayan, nagpi-picture na rin si Hamada, Mirabilis at Hamada. Ayan siya. Ito yung recommended ko dun sa isa, sana na bibili. Kaya lang, mas pinili siya. Pero okay rin yung pinili niya, maganda. Kasi yan may picture na. Palamang nakabuka na yung picture na ngayon. At may kumukulay na ng kaunti. So yan yung mga journey natin sa pagpipicture plant dito. Tapos pansinin nyo tong si Rebecca Saufer. Tingnan nyo, ito, hindi ko mapaganda to dati, si Rebecca, pero tingnan nyo ngayon kung gaano kaganda. Multiple growth point, sandamakmak yung picture niya. Ilan pala kailangan mo? Steady, kumbaga lang talaga, huwag nyong pakialaman, binabayaan ko lang yan dyan. Sa may morning access sila sa morning sunlight na filtered, hindi direct pa yan filtered. Yan, gumanda. Pati itong mga gracilis variegated ko na tissue cultured. Yung mga pinaka common na na gracilis na variegated. Gumanda. Ang laki nga, ano ba to? Ano to? BFT ka. Hindi ko na matandaan to may ID naman to kaya lang tignan natin. Ay hindi, to, ventricosa Saint Pacificus ba to? Ayan, ventricosa nga, blackberry stone. Okay. Hindi ka pa black. Ayan, pero okay siya yung mga mukhang mamamatay na to dati kaya hinayaan ko na dito pero ngayon tignan nyo, 2 growth point. Tapos yung mga BB Raplesiana ko nabuhay rin. Ganito lang pala. Ganito lang mga taga-subaybay natin yan. Hayaan nyo lang silang sa isang growing area. Huwag nyo masyadong galawin, hawakan. Bayaan nyo lang basta't madiligan nyo ng at least keep them moist. Hindi kailangan na araw-araw ang dilig kung hindi naman natutuyo So eto, biruin nyo, 2 linggo isang beses lang namin diniligan yung tag-ulan. Pero pagka mainit, make sure na araw-araw nyo isi-check to. Kasi may mga time na daily talaga kami nagdidilig kahit sa ganitong setting. Kasi mabilis natutuyo yung growing media namin. Tapos eto naman yung mga ang ganda nito. Instagram. Ayan ganda lalo na siguro pag naka-recover natin na wala nang yung mga balik-balik kong ganyan.
Ganda niya, oh. Wow. Pero mag-iitim pa yan kasi ito, tingnan nyo, itim yung ano niya. Ayan, itim talaga yung picture niya, itim. Black. Mercedes black to eh. Ayan, Mercedes black. Ganda. Ay hindi, pagbago pala yung picture ganun, mapula. Tapos nagda-dark red na siguro yan. Okay, gets. Kasi ganyan rin yung ano, Bicol Karata na meron tayo dito. Red Bicol yon. Tapos magbablock rin pala siya pag tumagal. Kasi meron din akong Grasilix X Bicol eh, na paparating. So may mga jeans sila na ano. Ganun yung ano, respond nila sa paglaki nila. Tapos ito naman si ano pangalan na ito? Rainwardiana. Variegated to na Rainwardiana. May hindi rin ako variegated na Rainwardiana pero paparating pa lang. Or meron yata ako dyan, ilan. Ayan. Very common na kasi ito sa ibang bansa. Pero yung ano yung non-variegated, yung Rainwardiana. Pero sa atin, bibihira pa. Tapos ito naman yung ano, mga Mirabilis na variegated natin. Tagal lumaki na itong isang to. Kaya ano, pagka mga ano variegated, medyo may ano sila, pagka-sensitive. Buti naman to, medyo maganda yung growth niya. Ito ang ganda. Medyo dark yung pagka-variegated ng dahon. Ito naman light na light. Variegated to lahat. Parang may umalmusal dito ah. Buti na lang yung kinainan mo, medyo mura-mura ng konti yan kaysa dito sa ibang nakatabi. Ito ano naman to, Globosa, ano nagkakamali. Or Hookeriana pala yan, Hookeriana. Ayan, Hookeriana. Variegated. Ito yung Bicol, Ampilaria ko na malaki na variegated. Ang dami niya ng picture. Nung pinadala ko to, mas marami pa dyan yung picture, kaya lang pinagpuputol sa biyahe. Ayan, puti. Ganda rin. Ganda lang pagka-variegated na rin na ito eh. Kailangan lang talaga palakihin pa. So, ayan, may mga paparating pa rin tayong mga rare or collection. Yung iba doon i-out ko. Pero ilan lang, hindi tayo magpapa. Yung titira talaga ako ng marami kasi medyo ano, magastos eh. Pag puro kabili ng mother plant, maganda ikaw rin mag-propagate ka. Kasi pag propagate ka, halos yung effort and labor mo lang yung puhunan mo. Pati syempre mga media ganyan, tsaka growing area. Pero yung bibili ka pa, mag-i-import ka pa or bibili ka pa sa ibang mga collector, medyo para sa akin na yung binibilang ko ngayon mahal kasi kasing mahal niya. Minsan mas mahal pa nga yung shipping fee kesa sa halaman. So ito yung isa pang rare ko, Albomarginata X Ampilaria. Ito yung trungkada hybrid naman natin, ano, Nepenthes Swiss. May ano yan, may dugo yan ng Lowy Eye and Trungkata, Mirabilis X Lowy Eye X Trungkata yata ang complete ID niya. Tapos nandito naman si Bloody Mary. Ayan, Bloody Mary. Marami pa yung Bloody Mary natin eh. Nasa taas pala may malalaki. Ayan, si Bloody Mary. Ito naman si Gaia. Ganda ni Gaia na to isa.
Malaki na yung dahon. Actually, pag naipasuto ng ano, individual, mas malalaki pa to. Kaya lang wala tayong space eh. So, mas gugustuhin kong mabagal na lang sila lumaki kasi pinapa-ship ko naman to. Uy, may putiki. Nahabol siya lang. Oh. Mahihain. So, nandun yung ano naman natin, mga Ukeriana na tissue culture na ito. Very vigorous. Bilis dumami na Ukeriana. Sa isang medium size na plant, siguro merong pinaka ano, hindi mawawala ng isa na ano, na basil. Meron akong binenta na karon, may 5 basil, may 3, 4, ganyan. Meron nga akong nakuha, 12 eh. Binawasan ko yung basil. Itira ako ng 4, tapos yung 6 or 7 pinadala ko sa kanya. Sayang eh, pinampapre ko pa yung mga basil nito. Yung may isa ngayon nakabili, pinampre ko yung isang basil. So ano sila, very vigorous itong Ukeriana na to na ano, tissue culture kasi ito eh. Pero maganda na naman, malaking klase. Tsaka madaling alagaan, good for beginner. Ayun ang pinaka the best kasi. Yung walang masyadong problemahin yung mag-alaga. Dahil nag-uumpisa pa lang. Yan na, ulan na naman siya. Ambon-ambon na. Baba muna tayo. Pero punta muna natin yung nandun sa isang growing area natin. Yung ano, Nepenthes mga pala, Lowy excentricosa. Tignan natin kung natuyo ba yung picture o mas gumanda. Kasi hindi ko rin natiligan ito eh. 2 linggo. Ayan. Diba? Ang ganda. Walang dilig-dilig. Pero gumaganda. Kaya yung mga ano, mga nakakabili sa akin, sabi ko sa kanila, gaya nyo na yung setup na to. Hindi naman necessary na ganito talaga. Kumbaga yung ano lang, prinsipyo lang, yung principle. Medyo iiwas nyo lang sa sobrang lakas na hangin. Kailangan medyo may humid tsaka shade. Taas natin to. May mga malalaking picture nito sa loob. Alam nyo bang kasing laki lang to ni Nepenthes Bloody Mary. Ngayon sobrang laki na. Ayan. Kaya yung mga nandun, nababansot yun dahil magkakatabi. Which is pabor rin naman sa akin kasi pag nagpa-ship ako ng malalaki, yari tayo sa shipping fee. Mas maganda nang sa inyo mabilis lumaki para masiyahan naman yung nakakabili, di ba? Kesa sa akin. Ganda na itong mga picture plant ano. Hindi pala i-market. Ang ganda oh. Picture nga tayo mamaya. Diba? Ang ano ganda yan. Kaya nga nung nalaman ko to, bumili ako ng marami kasi alam ko na magandang i-share tong plant na to sa mga beginner, collector, at yung mga wala pa kasi sobrang easy niya talagang alagaan. Kaya mas madali pa tong alagaan sa Ventricosa. Yun lang yun. Matibay hybrid na kasi. Lowy X Ventricosa. Hindi pa siya complex hybrid. Kumbaga ano lang siya. Simple cross. Pero matibay, maganda. Saan yung nakita ko kaninang malaki? Ito na ba yun? May nakita ko kanina nakatalikod. Ito yata. Ang laki rin oh. Yan. So, hintayin nyo lang ng ilang panahon pa yan. Ito, mas malaki oh, pag nakarawan oh. Sa dulo. Tapos ayun pa pala. Meron pa pala doon, naabot pala kami ng 3 tray dito. Ayan. So, iniisip ko kasi, nung time kasi na nag-exhibit kami sa SM, isa lang yung picture plant na nadala namin na maganda ito.
So nakakayang exhibit ka tapos iisa lang yung feature plant mo. Since yung dati kasi puro BFT yung alaga ko dun. Nung dinala ko sa exhibit ay mga BFT karamihan. Tapos Heliampora, nakapagdala ako, biruin nyo exhibit yan. May Heliampora tayo doon. Tapos puro BFT na. Tapos ngayon, may nagaya na naman sa akin na mag-display sa akong barkada. Sa Pasig naman. Kaya lang sabi ko, wala kasing magbabantay. Sabi ko, kung gusto mo, kung may magbabantay dyan, ako na bahala saan. Ako magbibigay ng halaman. Ayun yung isa sa mga dahilan kung bakit ulit ako nakabalik sa pagka-carnivorous plant. Sir Ryan. Hindi nyo kilala yan sa community ng carnivorous plant. Ayun yung mga silent voice sa community na hindi masyadong active pero very dedicated sa carnivorous plant. Kami maingay kami kasi nagbebenta kami tsaka may video kami sa YouTube pero yun mga mas mga nauna pa sa mga nauna pero hindi maiingay. Ano ibig sabihin? Tayo lang yung maingay. Parang yung lahat ng maingay. Anyway, naulanan ako, parang sumama pakiramdam ko. Ililigo ko na to pagbaba. So yan, mga ganyan lang ang pag-aalaga ng carnivorous plant. Napaka easy lang. Kanina may pumunta dito. Basang-basa ko na kasi ganun din yung reaction ko nung una ko nakita ang mga carnivorous plant. Alam niyo yung bumili kayo sa online tapos expectation versus reality yung kinalabasan. Parang ina-expect kasi nila yung BFT siguro kasing laki ng kumakain ng kapitbahay. Siyempre hindi naman sila makapunta doon, nandun yung mga malalaki dito sa banda. So nakita nila siguro yan yung maliliit na busy ka kariki, magaganda na yan, di ba? Kung akong isipin pero siyempre magbabayad ka ng ganung halaga para lang sa ganyang halaman. Ganun siguro yung naisip nila. Pero hindi nila naisip yung mga pinagdaanan na ng mga collector. Kaya okay rin yun. Ganoon naman talaga sa umpisa. Ako hindi ako magkakaroon, alam niyo ba, hindi ako magkakaroon ng carnivorous plant kung hindi ako nakipag-barter. Hindi ko binili yung unang carnivorous plant ko dahil siyempre wala nga naman akong pambili talaga. Ang ginawa ko sa unang carnivorous plant ko, pinang trade ko yung I think more than 10 pieces na around 10 pieces na grape plants. Si Charlie yata yung ko na, yung variety ng grapes. Tapos may grape cuttings pa ako. Ayun yung pinang-trade ko sa isang maliit na BFT. At hindi ko makakalimutan yung cultivar noon. Ang cultivar noon ay sinagtala. Meron pa bang may sinagtala ngayon? Ayun ay locally produced cultivar natin sa kamay ni Sir Rainier Tolentino, yung pinakamagaling na nagtitissue culture dito sa atin dahil Pilipinas. Ewan ko kung kamusta na Sir Rainier. Pero alam ko nagka-carnivorous plant pa rin siya last na message. Nakabili pa ako sa kanya ng variegated na gracilis. Yung hindi yung gano'n yung kanina. Yung variegation niya yung sa labas, yung medyo rare. Tapos ino-offer niya sa akin yung truncata na white or alba. Kaya lang mahal wala tayong budget. So ayun lang yung nabili ko ng gracilis. So ayan. Ayan yung mga yung nangyari kanina, yun nga. Tingin lang sila. Alam ko bibili yun yung pero hindi siya nakabili. Dahil siguro nga hindi niya yung expectation versus reality na situation. Hindi niya siguro malaki yung BFT. Yan yung pinakamalalaki natin dito. Ito, nakita naman nila to kanina. Malaki na to para sa akin. Ayan. Pero siguro may hinarap pa silang mas malaki. Yung nasa movie. Si Seymour. Ayan.
So anyway, naiintindihan naman natin sila. Alam niyo na rin naman, di ba? Kita rin nila itong mga ilon dyan dito. So anyway, sa carnivorous plant po, bihira yung malalaki. Ang malalaki sa carnivorous plant, pitcher plant. Malalaki sila. Ang space, kaya ako puro BFT ako kasi maliit yung space na growing area ko. So malalaki yung mga pitcher plant, matatangkad, bali malaki pa sa puno to minsan. Itong mga pitcher plant, kung gusto niyo talaga yung para nangangain ng kapitbahay, pitcher plant ang alagaan nyo. Pero sa BFT, ang pinakamalaki ngayon sa record, 2 inches mahigit, di ba? Is yung kay Jeremiah Harris. Hindi ko alam kung gaano kalaki. Pero ano yan parang kasing laki ng card. Laki nga rin. Ayan yung playing cards. So, kaya in-advise ko sa kanila, baka gusto nyo pong na lang, pitcher plant. Ayan. So, hindi pa rin ako pag-decide. So, ayan. Umuwi na lang sila. Ay, ito pala. Tingnan natin to. Last na to. Ewan ko kung may nanonood pa na ito. Dulong-dulo na to. Pero ito, Cephalotus na. Hindi ko talaga daligan 2 linggo. Ano yung itsura? O, tignan nyo. Meron na pala ako malalaki dito ng Christmas tree na ano to? Aquatica. Biblis. Hindi ko tinanim pero tumubo ng ganyang kaganda. May mga carnivorous plant na hindi mo kailangan alagaan pero kumaganda. Cephalotus na hindi nadiligan pero moist pa rin yung media. Buhay. Tingnan nyo. Mula nung pagdating niya na ang napaka-delicate hanggang ngayon, hindi ko pa ginagalaw yan. Kita nyo mga hibla ng synthetic fiber. Diyan pa. May mga time na huwag mo lang talaga pakialaman itong mga ito eh. Huwag mong kalikutin ng kalikutin, mabubuhay nyo. Buhay. Cephalotus na maniwala kayo sa hindi, Beirut pinadala. Tapos more than a week yung biyahe. Tapos yung time na yun, yung time na sobrang init, yung nalampasan natin yung pinakamainit ng mga nakaraan taon, dumating ng buhay. Pero hindi ko pinagmamalaki. Mas maraming namatay dyan. Siguro mahigit 80% dyan namatay. 100 plus yung mahigit 200 nga yata. Natira nasa 30, 20. Yan. Kaya yung mga beginner, kung gusto nyo yung madadaling alagaan, kayo, Nepenthes. Speaking na Nepenthes, tingnan nyo to. Isang picture lang to na nilagay ko dyan. Ngayon tinayin, dami ng bisa. Galing. Nakukuha ko ng idea dito. Ito yung mga una kong tinanggal sa community pot na amphilaria. Nagkumpulan na yung bisa niya. Nakakatawa. Dami ko pa ng amphilaria sa baba. Puro mga tricolor. Ang ganda ng na ito. Ito may mas magaganda dito. Ang laki ng picture. Ganda. Maalala ko dati. Tatatlo yung amphilaria. Isang green, isang red. At ano ba yung isa? Parang red rin pero ibang klaseng pagka-red. Tatatlo. Ang mamahal. Dati nung amphilaria. Ewan ko ngayon, mahal pa rin naman. So, pero ngayon marami na tayong amphilaria. So, yun lang yung update sa ating growing area. After ng 2 linggo na puro ulan, ngayon umaraw, pero ngayon tingnan nyo. Dilim na naman ang langit. Kita nyo ba dyan? Ngayon ay anong oras na ngayon? 4 o'clock. Hapon na pero nakikita ako dito. Itim na langit. Umuulan na naman sa ibang lugar.
So ayan, sana tumigil na muna yung ulan saglit kasi wala na tayong media, ano? As in, last na to. Pagka ito naubos, mapipilitan ako magpakulo, maghugas ng mga media na nakatago ko doon. Mga old media yon na premix na. Wash na rin yun, pero wash din natin. So yun lang. Haba ng video na to. Pero ito yung update sa ating growing area after ng 2 linggo na puro ulan. So yun lang. God bless. Ingat. Bye bye.